Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matatakot ba si Han Sanchen kung gusto niyang maantala matapos ang kanyang mga salita? Kulog Dragon, apoy sa lupa, simulan mo ito para sa akin. Hindi talaga siya takot, not to mention na sapat na ang Taisho para maibalik ang combat effectiveness ng taong ito. Ang apoy sa lupa lamang, na maaaring kunin ang tunay na enerhiya ng kalaban ng walang hanggan, ay sapat na upang magbigay sa Han Sanchen ng sapat na buhay ng baterya. Sa nakaraang labanan sa Yetian City, hindi mataas ang usage rate ng Earth Fire at Sky Thunder dahil sa iba't ibang sitwasyon na kanilang kinaharap. Dahil ipinagtatanggol mo ang lungsod, at milyon-milyong tropa ang kalaban, imposibleng tumayo si Han Sanchen sa harapan at lumaban sa iba ng mag-isa. Sa makatuwid, siya ay nakatadhana na makipaglaro lamang ng mga taktika sa iba. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon ng labanan, kaya iba ang epekto ng mga spells tulad ng Earth Fire. Boom! Kasama ang apoy sa lupa, ang buong bukirin ng trigo at ang mga paa ng karamihan ay nagliyab. Hindi tulad ng apoy na nagninangas sa bukirin ng trigo, mahina ang apoy sa lupa at hindi gaanong malaki ang direktang pinsalang idinulot. Pagkatapos na malaman ng mga tao sa Akademya ng Sining na may mali, lahat sila ay naglagay ng isang energy shield na halos harangin ang direktang pinsalang dulot ng apoy sa lupa. Ngunit sa palagay nila ay hindi nila alam na nalalabanan nila ang apoy ng lupa, ngunit sa tingin nila ay hindi nila alam na ang lakas ng apoy sa lupa. Palihim na napasok ng apoy ang energy shield at nakipag-ugnayan sa kanilang mga katawan, patuloy na kinakain ang kanilang tunay na enerhiya. At malinaw na nararamdaman ni Han Sanchen na sa ilalim ng sitwasyong ito, ang enerhiya na kanyang naabsorb ay dumarami at lumalaban ito sa isang digmaan ng Atrisayon, tama ba? Tao parang naisip na ni Xiao Tao ang kanyang labi, Ate Ivory, tama ka ng bahagya Ivory, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo sa akin, kung mayroon ka, sabay nating lutisin ito, you are his sister and my sister, nothing can stop our unity, life or death. Xiao Tao nodded. I know my cousin is still alive because the people at the famous store told me that if I want to rescue my cousin, I need to activate the Pangu Axe. Sabi nila hindi lang daw sila, marami talagang tao sa labas na nakatitig kay Pangu Axe. Sa lupain lamang ng mga demonyo ay may puwersang katulad nila na nagmamasid din. Sila ang pinaka-primitive na puwersa ng angkan ng demonyo, at sila ay napakalakas. Kung hindi ibigay ni Kuya Sanchen ang Pangu Palakol, siya ay kukubkuban ng dalawang puwersang nag-1.at. Nangangahulugan ito na si Kuya Sanchen ay halos kalaban ng buong angkan ng demonyo. Ate, hindi kayang talunin ng tinatawag na makapangyarihang dragon ang mga lokal na ahas, paano matatalo ni Kuya 3,000 ang mga demonyo dito? Nangako sila sa akin na hanggat ibibigay ni Kuya Sanchen ang panguak sa kanila, at mananatili ako para tulungan silang maingat na tanggalin ang panguaks, maaari nilang palayain si Kuya Sanchen. Alam kong nag-aalala ka na ako'y Dayin, ngunit, ate, ako ay angkan ng pangu, at alam na alam kong may malaking halaga ako sa kanila. Hanggat mananatili ako dito ng isang araw, hanggat hindi ko sasabihin sa kanila ang lahat ng sikreto ng panguak sa isang araw, magiging ligtas si Kuya Sanchen sa isang araw, at natural, ligtas din siyang makaalis sa lupain ng mga demonyo. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Tao, medyo nakonsensya si Ivory. Nalaman niya na hindi niya naiintindihan ang Xiao Tao sa ilang lawak, bagamat may itinatago nga sa kanila si Xiao Tao. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Tao, alam niyang malinaw na kahit manloloko si Xiao Tao, palagi niyang intensyon na maging mabuti kay Han Sanchen. Sa paghusga sa sinabi ni Xiao Tao, may dahilan nga siya para manloko. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Ivory mismo ang nasa sitwasyong ito,
malamang napipiliin niya ang parehong landas bilang Xiao Tao. Sa pananaw ni Xiao Tao, totoo na basta't isinakripisyo niya ang kanyang sarili na manatili dito, maaaring magkaroon nga ng kislap ng pag-asa si Han Sanchen. Xiao Tao, baka ang harsh ng sinabi ko sa iyo kanina lang. I want to apologize to you, seryosong sabi ni Su Yingxia. Umiling si Xiao Tao, hindi galit si Xiao Tao. Ate Ivory, tama ka, may mga bagay talaga na hindi ko dapat itago sa iyo. Ang pagsasabi sa kanila at pag-uusapan at pagharap sa kanila ng magkasama ay talagang pagpipilian na dapat gawin ng mga kamag-anak at kaibigan. Determinadong umiling si Xiao Tao, na nagpapahiwatig na hindi kailangang mag-alala si Ivory. Tumingin si Ivory sa kanya ng ganito, at pagkatapos ay inisip ang kanyang desisyon at ang kanyang mga nakaraang karanasan, nagsimula siyang maunawaan kung bakit siya tinuring ni Han Sanchen bilang kanyang kapatid. Kahit ako ay nakaramdam ng kaunting awa sa babaeng ito sa oras na ito. Nahirapan ang Xiao Tao sa Void Sect, pagkalabas, naisip niyang sa wakas ay makakalaya na siya tulad ng isang ibon. Ngunit dahil sa kakaibang katangian ng kanyang pagkakakilanlan, kinailangan niyang mahulog sa isa pang malaking whirlpool. At sa puyo ng tubig na ito, bago pa man siya magkaroon ng panahon para mamuhay ng matatag, kinailangan niyang harapin muli ang kasalukuyang suliranin, at kinailangan pa niyang isakripisyo ang sarili para sa isang bagay. Binigyan siya ng Diyos ng pinaka-espesyal na pagkakakilanlan, ngunit ang pagkakakilanlang ito ay magpapahamak sa kanya sa isang kahabag-habag na kapalaran at humantong sa isang walang tirahan na buhay. Ngunit may isa pang malaking problema sa kanyang sinabi. Hindi mo na inisip yon. Although you stay here, what if the other party threaten your brother Sanchen? I mean, what if they threaten Han Sanchen to stay? Iyong kapatid na si Sanchen ang tingin sa iyo bilang kapatid niya. Kung nasa panganib ka man, maaring tumabi lang siya at manood o umalis ng mapayapa, lalo pa kung alam niyang nasa panganib ka para sa kanya. With his character, unless he dies here, it is absolutely impossible for him to live, let alone give up. Ganyan ang feelings. Mutual lahat, marami kang kayang isakripisyo para sa kanya, bakit hindi niya magawang magsakripisyo para sa'yo? Sa oras na iyon, pinagbabantaan ka ng magkabilang panig ng kalaban, ni isa sa inyo ay hindi makaisip na umalis, ngunit kailangan mo pa ring gawin ang mga bagay para sa kanila. Sa pagkawala ng Panguax, isang makapangyarihang sandata, nawalan din si Han Sanchen ng isang mahalagang puhunan para sa paglaban, hindi ba ibig sabihin na mas malala pa ang wakas? Pagkarinig sa mga salita ni Ivory, bahagyang sumimangot si Xiao Tao, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay may katuturan. Hindi niya talaga naisip ang mga mas malalalim na bagay na ito sa kanyang sarili. Ngayong pinaalalahanan siya ni Ivory, mas naramdaman ng Xiao Tao na tama si Ivory. Kung gusto ng kabilang partido na makisali sa ganoong paghila, maaari nga nitong payagan silang suriin at balansehin ang isa't isa, at pagkatapos ay ganap na itali silang dalawa dito. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng Xiao Tao na makaramdam ng lamig, buti na lang, pinuna ni Ivory ang sarili niya ngayon, kaya napahiya siya at sinabi ang totoo. Kung hindi, posible talaga para sa akin na makinig sa kanila ng hakbang-hakbang at saksakin si Han Sanchen sa likod sa pinakakritikal na sandali. Sa kasong iyon, kung mayroong anumang malubhang kahihinatnan at nais mong pagsisihan ito, maaaring huli na ang lahat. Ate Ivory, I'm lucky to have you, kung hindi, hindi ko na. Malalaman kong ibinenta ako sa iba, at baka kailangan ko pang magbilang ng pera para sa kanila, tapos, anong gagawin natin ngayon? Sumimangot si Ivory, walang magagawa, hanggat hindi natin nakumpleto ang pag-upgrade ng Panguax, laging matatakot ang kalaban. At kung ang takot na ito ay gustong tunay na magkaroon ng hugis, ito ay nakasalalay sa iyo. Umaasa ka sa akin. Anong magagawa ko? Nagmamadaling tanong ni Xiao Tao. Basta't kaya niyang gawin ang lahat para matulungan si Han Sanchen, papayag siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, alam niya na wala siyang kultibasyon, at sa kapaligirang ito, hindi niya matulungan ang Han Sanchen. Hanggat hindi malantad ang iyong kinaroroonan, ang dalawang pinakamahalagang bagay para sa kalaban ay hindi makakahawak, natural, kahit patayin nila si Han Sanchen, kailangan pa rin nilang mag-alala kung nasaan ka, kaya kailangan nilang iwan mag-isa si Han Sanchen, kamay. Kung alam mo lang na wala na tayo dito, paano kung susundan ang mga negosyanteng iyon palabas?
Umiling si Ivory, noong una, dahil hindi niya alam ang ilan sa loob ng kwento, ito ay syempre ang pinakamahusay na pagpipilian upang umalis kasama si Jo Young at iba pa. Ngunit ngayon ay tila hindi ito magagawa. Dahil naglatag na ng plano ang kabilang partido, natural silang magbabantay dito. Pagkatapos, natural, sino mang aalis sa nayon ay sasailalim sa mahigpit na investigasyon. Dati, ligtas na nakaalis ang magkapatid na Paymo dahil alam ng kalaban na nandoon pa si Han Sanchen at nandoon pa rin si Xiao Tao. Ang sitwasyon sa pagitan ng dalawa ay, hindi bababa sa ngayon, ganap na naiiba. Ang mas mapanganib na lugar ay malamang na ang pinakaligtas na lugar. Kung gayon palagi tayong magtatago dito. May mga kaaway sa labas, nag-aalala ako, naramdaman pa rin ni Xiao Tao na medyo hindi nararapat ang pamamaraang ito. Tiyak na hahanapin ng kalaban ang lugar na ito. Medyo nag-aalala rin si Ivory na hindi niya dala ang 8 tiwangwang na makalangit na aklat, kung hindi, ito ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian para sa kanilang dalawa na magtago sa 8 ilang mga makalangit na aklat. Nga pala, bigla kong naisip, mayroon tayong lugar na pagtataguan, masayang sinabi ni Ivory, kahit si Han Sanchen mismo ay maaaring hindi mahanap ang lugar na ito. Saan? Nagmamadaling tanong ni Xiao Tao. Bagaman ang 8 tiwangwang na makalangit na mga aklat ay maaaring hindi ganap na malantad sa kaaway sa kasalukuyan, ang mga kaaway sa labanan sa Yetian na lungsod ay dapat na magkaroon ng kamalayan dito sa ilang lawak. Sa makatuwid, kung mawala silang dalawa, ang unang pagmumuni-muni ng kaaway ay maaaring talagang ang aklat ni Han Sanchen ng 8 pagkatiwangwang. At paano ang lugar na ito ngayon? Nasusunog ang apoy. May isip ba ng kalaban na dalawa talaga sila sa lugar kung saan sinunog ng apoy si Han Sanchen? Mula sa pangunahing loika, ito ay imposible. Dahil walang paraan na si Han Sanchen ay maaaring magpasiklab ng ganoong apoy sa lugar na tinutuluyan ng kanyang asawa at Xiao Tao, tama ba? Ano ang gagawin kung sila ay masunog? Sa makatuwid, nagiging mas ligtas ang lugar na ito, bilang karagdagan, ang bawang Tianshu ay makakaakit ng firepower, at ang lugar na ito ay magiging mas ligtas. Gayunpaman, Xiao Tao, tama ka, kahit hindi inaasahan ng kabilang partido na nandito tayo, tiyak na magsasagawa sila ng simpleng investigasyon dito. So, ang bahay na tinitirhan namin ay hindi ligtas sa totoong kahulugan. Ate Ivory, medyo naguguluhan ako, bakit ba talagang ligtas dito sa isang sandali, tapos sa susunod hindi na talaga ligtas? Medyo nalitaw talaga si Xiao Tao, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng magkasalungat na pahayag na ito. Sinabi ni Ivory, literal. Ang ibig sabihin nito, kapag sinabi kong hindi ligtas, ang ibig kong sabihin ay hindi ligtas ang lugar na kasalukuyang tinutuluyan namin, kapag sinabi kong ganap na ligtas, ibig sabihin ay ganap na ligtas ang lokasyong ito. Ate Ivory, hindi ko pa rin maintindihan. Tumingin si Ivory sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, oo, nangangahulugan ito na ang lokasyong ito ay ligtas, ngunit ang lugar na aming tinutuluyan ay hindi ligtas. Pagkatapos nilang magsagawa ng isang pangunahing survey, hindi nila maiiwasang maisip na wala sila sa bukid ng trigo na ito. Kung gayon, hindi nila masyadong pagdudahan ang iba, at bibigyan ng higit na pansin ang aklat ni Han Sanchen ng 8 pagkatiwangwang. Ngunit sa katunayan, sila ay talagang nasa pinakahindi ligtas na lugar na ito. Pero huli na ba para maghukay ngayon? Tanong ni Xiao Tao. Lahat ay isang magsasaka. Kung maghuhukay ka lang ng 1 o 2 metro, mahirap pagtakpan ang aura ng magsasaka. Natural, ang ganitong uri ng pagtatago ay nagiging walang kabuluhan. Ngunit kung kailangan mong maghukay ng masyadong malalim, isa pang problema ang lilito, improvising lang, 2 babae lang, gaano ba kalalim maghukay? Umiling si Ivory, sa ibang mga lugar, natural na walang silbi ang 1 o 2 metro, ngunit tiyak na kapakipakinabang ang lugar na ito. Bakit? Nakalimutan mo na ba kung saan itinanam ang kapirasong trigo? Gumamit ng dugo. Sa pakikipag-ugnayan sa blood pool na ginagamit ng grupong iyon ng mga tao, ang ilang mga sagot ay handa nang lumabas. Ibig sabihin, dapat may dugo sa underground na lugar na ito. Tingnan mo, napakalaki nitong bukirin ng trigo, kaya imposibleng didiligan ito ng isang bloodline lang. Ang sinumang naka-jackpot ay maaaring maunawaan ang katotohanan ito. Gaano man kalaki ang bloodline,
hinding-hindi ito magiging sapat para sa napakalaking bukid ng trigo. Ito ay dahil ang mga patlang ay laging nahahati sa matataas at mababang lugar, kaya natural na tubig man ito o dugo, ang prinsipyo ng tubig na dumadaloy sa mas mababang lugar ay palaging susundin. Pagkatapos, kapag ang lugar ay hindi pantay at ang lugar ay malaki, ito ay imposible lamang upang matiyak na ang bawat lugar ay mahusay na irigasyon. Tapos kailangan din ng tulong ng ibang bloodline. Based on this, basta malapit lang sila sa bloodline, matatakpan ng dugo sa bloodline ang aura nila, pagkatapos nito, kasama ang katotohanan na ang lupa ay nabasa sa dugo, ang amoy mismo ay napakalakas, na makakatulong din sa kanila na epektibong matakpan ang kanilang pabango. Pagkatapos, ang lugar na ito ay nakatadhana na maaari nilang gamitin ang lupa upang takpan sila ng hindi masyadong malalim ang paghuhukay. Ito ay may katuturan. Tumanggo si Xiao Tao, bukod pa, hindi alintana kung ito ay gumagana o hindi, ito ang pinakaangkop na paraan. Tapos gawin mo, sabi ni Ivory, pero iba kung gagawin natin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!